Hey guys, good morning. Welcome back to our channel, Layton Squad. My name is Eddie. So for today's video, importanteng alam mo ito, lalong-lalo na dun sa may mga asawang afam. Details coming with it. So medyo madami pa din sa ating mga kababayan ang hindi alam yung balikbayan privilege or yung 1-year visa na pwedeng ma-avail ng mga asawa ninyong foreigner. Nung nag-live ako nung isang linggo, meron tayong kababayan na sana ma-avail na nila yung 1-year balikbayan visa. Kaso hiwalay sila during immigration process nung dumating sila sa Pilipinas. Sana magiging sample ito sa mga kababayan nating pauwi pa lang ng Pilipinas na may mga asawang foreigner. Lalong-lalo na doon sa mga kababayan nating Philippine passport pa rin ang gamit. So, ito po yung mga green card holder, mga resident, pwede din namang mga dual citizens. Kasi during immigration process, sa pagdating sa Pilipinas, meron po tayong dalawang lane. Meron tayong Philippine passport lane at meron tayong foreign passport lane. Yung mga ibang kababayan natin, medyo nag-aalangan na luminya doon sa foreign passport lane kasama yung mga foreign spouses nila. Pero pwede po yun, kabayan. Kasi yung nangyari sa isang kabayan natin, Philippine passport pa rin siya kasi isa siyang residente sa Italy. So, pagdating nila ng Pilipinas, siya pumila sa Philippine passport lane, yung asawa niya pumila sa foreign passport lane. Ang balikbayan privilege kasi or 1-year visa, kailangan magkasama or magkasabay kayong ma-process during immigration. Dalawa talaga kayo dapat nasa counter kapag nagsa-stamp yung immigration officer sa mga pasaporte ninyo. So, ang nangyari, si Kabayan, dun siya luminya sa Philippine passport, yung asawa niya dun sa foreign passport lane. Yung foreign spouse niya, nabigyan lamang ng 30 days visa imbes na 1-year visa kasi hindi sila magkasamang na-process eh. Kung magkasama sana sila, may marriage certificate, mabibigyan yung asawa niya ng 1-year visa. So, ang nangyari, after 30 days, nag-extend sila ng visa sa Bureau of Immigration. Kasi ngayon, 30 days, nasa 6,000 plus na yung babayaran mo. So, sayang din yun. So, ito yung gagawin mo, kabayan, lalong-lalo na kapag Philippine passport ka pa. Gaya ng sabi ko kanina, ito yung mga residente, mga green card holder, pwede din naman dual citizen. Kapag bumiyahe kayo ng Pilipinas, kahit na Philippine passport holder kayo, doon kayo luminya, doon kayo mag-process ng immigration doon sa foreign passport lane kasama yung mga foreign spouse ninyo. Magkasabay dapat kayo para ma-avail yung balikbayan visa. Lalong-lalo na kung magtatagal kayo dito sa Pilipinas. Kasi sayang, yung 1-year visa, libre yon, wala yung bayad. Privilege yon na binibigay sa mga Filipino citizen na may mga asawang foreigner. So sabay kayo dapat pumunta sa counter kapag pinaprocess kayo. Ito din ang tatandaan ninyo kasi minsan ang immigration officer hindi magtatanong yan, minsan magtatanong naman. Huwag niyong i-assume na bibigyan kayo agad ng balikbayan visa. Though may mga immigration officer na automatic, magbibigay agad ng balikbayan visa, may iba na manghihingi ng marriage certificate, may iba na tatanungin ka, are you guys availing for the balikbayan visa? So ito yung gagawin nyo, lalong-lalo na kung walang tinatanong yung immigration officer. Sabihan nyo na you guys are availing for the balikbayan visa. At i-ready nyo ang marriage certificate ninyo just in case hihingiin. Huwag nyong i-assume na tatatakan kayo agad ng ganun. Kasi sayang, kabayan 1 year. I-compute nyo, 12 months times 6. Medyo malaki-laki din yun, 6,000 per month. Kaya importante na alam nyo ito, lalong-lalo na doon sa mga Philippine passport holder. Kung medyo nag-aalangan kayo na luminya doon sa foreign passport lane,
wala po yung kaso kasi mag-asawa naman kayo. Hindi po yun bawal. Tandaan nyo yan, kabayan, hindi yan bawal na luminya kayo sa foreign passport lane kahit Philippine passport pa kayo. Kasi may kasama kayong foreign passport at asawa ninyo yon. So, pwede kayong i-process sabay. So, eto yung tandaan nyo ha. Huwag kayong mag-process ng hiwalay. Huwag kang luminya sa Philippine passport lane. Doon ka luminya sa foreign passport lane para ma-avail ninyo ang balikbayan visa. So, meron na naman tayong mga kababayan na magsasabi na, binibigay naman agad yan. Yes, totoo naman yon. I'm not denying it. Na may mga immigration officer na ibibigay talaga nila yon agad-agad. Pero, may mga iilan-ilan na hindi magtatanong, hindi magbibigay kung hindi mo sabihin. So, mas maigi na yon na bigyan mo ng heads up yung immigration officer. Na, sir, we are availing for the balikbayan visa. If you need a copy of our marriage certificate, here it is. So, mabibigyan ng 1-year balikbayan visa yung asawa mo. Ganun lang yun. Para hindi masayang yung libre na privilege na binibigay sa inyo. So, tandaan nyo yun, kabayan. Heads up doon sa mga kabayan nating mga residente, mga green card holder, kasi naka-Philippine passport pa kayo. Sabay kayong mag-process. Kasi ganun yung proseso ng balikbayan visa. You guys must travel together to the Philippines and you guys must be processed by an immigration officer together at the counter. So, ganun po yun kasi minsan may marireceive ako, Miss Adi, hindi kami sabay na papasok ng Pilipinas ang asawa ko. Or Miss Adi, mauna yung asawa ko sa Pilipinas tapos susunod ako. Pwede ba siyang mag-avail ng balikbayan visa? Hindi po. Kasi dapat magkasabay. Meron naman tayong mga katanungan. Miss Adi, paano kung pupuntahan ko yung asawa ko sa airport tapos sasamahan ko siya during immigration process? Medyo malabo yun kasi hindi ka papapasukin kung hindi ka traveler. Especially sa immigration area. Hindi ka makakapasok doon. Makakapasok ka man hanggang doon ka lang sa kung saan yung magsusundo. Hindi talaga doon sa loob. Napupuntahan mo yung asawa mo at sasabihin, hey, I'm here. You guys can process. Hindi ganun yun. Hindi ganun yung proseso ng balikbayan visa. So, tandaan nyo yun, kabayan. At maraming salamat sa ating kabayan na nag-share nito during our live Q&A nung nakaraang linggo. Kasi importante talaga to. Kasi sayang, lalong-lalo na kung magbabakasyon kayo ng ilang buwan sa Pilipinas. So, you avail this because this is for you. This is a privilege given to Filipinos going home to the Philippines with their foreign spouses. Pati yung mga foreign kids ninyo, pwedeng maka-avail nito. Dalhin nyo yung mga birth certificate nila. So, if you guys are traveling as a family, iisang linya lang yung lilinyahan ninyo. Iisang process lang kayo lahat para ma-avail yung balikbayan visa. So, sana naging mas malinaw kung paano i-avail ang balikbayan visa sa mga uuwi ng Pilipinas, lalong-lalo na doon sa may mga asawang foreign national. So ito po ang ating latest travel updates patungong Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay, tiwala at suporta sa aming channel, The Eton Squad. Kung kayo man po ay may mga katanungan, maaari lang pong mag-comment sa video ito or pwede nyo po akong i-direct message sa aming Facebook page, same handle, The Eton Squad. Muli kabayan, ako'y nagpapasalamat sa inyong patuloy na tiwala sa aming channel, The Eton Squad. Naway ang inyong biyaheng patungong Pilipinas ay maging malumanay, smooth, stress-free at worry-free. Mag-ingat po kayo lagi, stay safe, stay healthy, and God bless everyone.